Muli, isang magandang araw sa bawat isa po sa inyo. At ito po yung part 2 ng ating pag-aaral tungkol sa ang isang lalaki na pinadala ng Diyos. At ito nga po ay ang ating pinag-aaralan tao ay si Juan na tagapagbautismo. At napag-aralan natin nung nakaraang Webes na siya ay pinadala ng Diyos upang ihanda ang daraan ng pagdating ng ating Panginoon. At tinalakay natin yung kanyang mga katangian at yung kanyang mga karakter din, no? At sabi nga natin sa huling pag-aaral natin, ang karakter ay nagkakaroon tayo ng karakter sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, at yun ay didevelop sa pamamagitan ng ating 5 senses nga, no? Narinig natin na yung nadarama natin, no? Ginagawa natin, nakikita natin, no? At sa pagpapatuloy po ng partong ito, no? Sabi po sa Mateo 12:33, gawing mabuti ang puno at ang prutas ay magiging mabuti. Sinabi ni Jesus, sapagkat mula sa pag-uumapaw ng kanyang puso, ang kanyang bibig ay nagsasalita. Yan po ay sa aklat ni Lucas 6:45. Ang iyong ministeryo ay ang pang-apaw ng iyong panloob na likas na katangian na meron ka sa iyong kaugnayan sa Diyos. Linangin ang iyong pribadong buhay kasama ng Diyos, at ang bunga ng iyong buhay ay masagana. Ikaw ay isang produkto ng kabuuan ng iyong panloob na iniisip sa buhay. Iyong isip, kalooban at puso. Sabi po ng Kawikaan 4:23, higit sa lahat, bantayan mo ang iyong puso sapagkat ito ang bukal ng buhay. Si Juan na tagabautismo ay hindi nag-angkin sa kanyang sarili bukod sa pagiging isang tinig na tumatawag sa disyerto upang ituwid ang daan ng Panginoon. Sinabi sa atin ni Jesus sa 3 ebanghelyo na ang Pariseo at pinuno ng mga tao ay hindi naniniwala na si Juan na tagabautismo ay binigyan ng autoridad ng Diyos na magbautismo. Mateo 21:26, mabasa natin niya sa mga aklat na ito. Ganon din sa Marcos 11:31, sa Lucas 20 at talatang 5. So naisip ng mga pinuno ng mga Hudyo na nasakop na nila ang pamilya sa relihiyon ng Israel, at tiniyak na hindi nila pinahintulutan si Juan na tagabautismo na gumawa ng isang bagay na isang banyagang konsepto sa Israel, yung pagbabautismo. Ibig sabihin, ang pagbabautismo sa mga Hudyo para sa pagsisisi. Sa mga pinuno ng relihiyon at Pariseo ay hindi nakita ang pangangailangan para sa paglilinis ng bautismo. Ngayon, tinanong siya ng ilang Pariseo na pinadalan, no, sa aklat po ni Juan, kabanatang 1, talatang 24 hanggang 28. No? Sa 25 sabi, bakit ka ba nagbabautismo kung hindi ka ang Kristo, ni si Elias, ni ang propeta? Sumagot si Juan, nagbabautismo ako sa tubig, ngunit sa gitna mo ay nakatayo ang isa na hindi mo kilala. Siya ang susunod sa akin na hindi ako karapat-dapat na hubaran ang mga tali ng mga sandalyas niya. Ang lahat ng ito ay nangyari sa Betania sa kabila ng ibayo ng Jordan, kung saan nagbabautismo si Juan. Yan po, ulitin natin, ay binasa ko sa Juan 1:24 hanggang 28. So ang mga katangian ni Juan na tagabautismo. Una, walang kompromiso. So si Juan na tagabautismo ay hindi tao na nagpapalugod. Walang kompromiso sa kanyang pamantayan sa moralidad. Nang kunin ni Haring Herodes Antipas ang asawa ng kanyang kapatid na si Philip bilang asawa niya, saway sa kanya ni Juan na tagabautismo, at sinabi sa kanya nito ay hindi ayon sa batas. No, mabasa natin yan sa Lucas 3:19. Kahit na alam niya na si Herodes ay isang marahas na tao at maaaring patayin si Juan na tagabautismo para sa kanyang asawa, si Juan na tagabautismo ay nakatayo na hindi matitinag sa kanyang pananampalataya at hindi ikokompromiso ang kanyang pangunahing paniniwala. So bago pa man ang isang galit ng hari, ang kanyang hindi kompromisong moralidad ay nagdulot sa kanya ng buhay. No, pinapugutan ni Herodes si Juan na tagabautismo ng kanyang ulo. Pangalawang katangian ni Juan na tagabautismo, ibinigay ni Juan na tagabautismo ang kanyang kongregasyon, ibig sabihin yung mga follower niya, no, yung mga disipulo niya. Nang ang ilang mga kalalakihan ay lumapit kay Juan na tagabautismo na sinasabi sa kanya na mga disipulo ni Jesus
ay nagbabautismo at lahat ay pumupunta kay Jesus. Yan po ay nasa aklat ni Juan, kabanatang 3, talatang 36. So ang ugali ni Juan ay puno ng kagalakan sa nagbabautismo at lahat ay pumupunta sa kanya. So yun po ang ugali ni Juan, na nasasabing balita, sinabi niya bilang tugon, dapat siyang maging mas dakila. Dapat daw maging dakila si Jesus kaysa kanya. Dapat akong maging mas kaunti o mababa. Ayan po ay nasa aklat po ni Juan din, kabanatang 3, talatang 30. So ang ugali na ito ay isang mahusay na katotohanan para sa atin din. So si Kristo sa atin ay dapat magkaroon ng kauna-unahang kahalagahan sa ating buhay. At ang ating paraan ay dapat na lumago at mahalagang magbigay ng lahat ng papuri kay Jesus. Sa kaguluhan na idinulot niya sa atin. So hindi kagulo kundi kalaguhan na idinulot sa atin ng ating Panginoon. So mataas siya at tayo ay mababa. So ang huling bagay na nais ni Juan na taga-bautismo ay ang tumingin sa kanya ang mga tao at maituro niya ang kordero ng Diyos. Kaya siya po ang tagapaghanda ng daraanan ng ating Panginoong Yesus. Pangatlong katangian ni Juan na taga-bautismo, isa siyang saksi na kalili ng kordero ng Diyos. So ang mga Hudyo po ay naniniwala at nagtuturo pa rin na ang pagdurusan ng alagad ng paghihirap, sa Isaiah 53 po yun, ay tumutukoy sa bansang Israel. So ang pagkaintindi ng mga Pariseyo, hindi ito tungkol kay Jesus, kundi tungkol to sa Israel na pinapahirapan ng bansang Romano. So tiniyak sa kanila ni Juan na taga-bautismo na ang kordero ng Diyos, ang lingkod na naghihirap ay nasa gitna nila. So ang isa na aalisin ang kasalanan ng sanlibutan. He is the one, sabi gano'n ni Juan na taga-bautismo. He is the Lamb of God. So ang mga tao ay tumigil sa pagsunod kay Juan at nagsimulang sumunod kay Kristo dahil sa pagpapatotoo ni Juan. So ang isang totoong tao ng Diyos ay tumuturo sa tagapagligtas at malayo sa kanyang sarili. Pang-apat, siya ay mapagpakumbaba. So ang mga salita ng isang tao po ay nagpapahiwatig kung saan nakatuon ang kanyang puso. So tinawag ni Juan na taga-bautismo ang kanyang sarili na isang tinig lamang sa disyerto. Sabi niya, I am the voice, sabi ganon. Preparing the way. So isang tagapaglingkod si Juan taga-bautismo na hindi karapat-dapat na gawin ang pinakamalit na mga gawain para sa kanyang Panginoon. So tulad ng pagubad ng sapatos ni Jesus. So ang nais lamang na gawin ni Juan taga-bautismo, ituro ang tagapagligtas. Kaya nga nung makita niya si Jesus na dumarating sa kanya para magbabautismo, sabi niya sa maraming tao, sabi ganun, siya ang kordero ng Diyos. Pagkatapos, makabubuti nating gayahin si Juan na taga-bautismo. Upang magawa iyon, hindi na tayo dapat pumunta pa sa disyerto. Hindi doon tinawag tayo ng Diyos. Tinawag tayo upang maging isang mag-aaral o alagad, isang saksi na ginawa ng Diyos sa atin. So si Juan na taga-bautismo ang isang tumatawag na boses para sa pagsisisi. So may higit 500 taon bago lumitaw sa eksena si Juan na taga-bautismo, hinulaan na ni Propeta Isaias ang gagawin ni Juan na taga-bautismo. Lilinisin ang landas at palalambutin ang puso ng mga tao kung kailan darating ang ipinangakong Mesayas, si Kristo ang Mesaya. So sinabi ni Isaias sa aklat ni Isaias, kabanatang 40, talatang 3 hanggang 4. Sabi nga sa 3, ang isang tinig na tumatawag sa ilang ay ihanda ang daan para sa Panginoon. Ituwid mo sa ilang ang isang lansangan para sa aming Diyos. So ang bawat lambak ay itataas, bawat bundok at bawat burol ay ginawang mababa, ang magagaspang na lupa ay magiging matuwid, ang masungit na lugar ay magiging kapatagan. So ang koleksyon ng imahe ay kinuha mula nung unang mga araw na walang mga asfaltadong kalsada. So mga daanang binakasan, so merong truck na susundan lamang sa mga patlang. Kung ang isang hari ay maglalakbay, ang kalsada ay dapat na itayo at kinisin ang daan upang ang karwahe ng hari ay hindi matagpuan ang paglalakbay ng labis na magasban o lumubog sa putik. So kasama ang mga Israelita sa mga araw ni Juan na taga-bautismo, marami sa atin ang lumakad sa isang spiritual na disyerto na masyadong mahaba na. So pumunta tayo mula sa lambak hanggang sa tuktok ng bundok sa ating karanasan sa paglakad sa buhay nito. So tayo ay aakyat at pagkatapos ay pababa muli. Panahon na para sa landas
na nauna sa atin na mapatag na. So ang lambak ay dapat itaas at ang mga burol ay ibaba. At ang ating magaspang na lupa ay dapat na makinis. So ang pangunahing mensahe ni Juan at Tagabautismo ay para sa lahat ng mga tao saan man siya naroon, no? Magsisi, sabi ni Juan at Tagabautismo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Yan po ay mabasa natin sa Mateo 3, kabanatang 3, talatang 2. So marami sa atin, no, ang nagdadala ng labis na bagay sa ating paglalakbay. So bago tayo malugmok ng bigat na ating dinadala ay oras na upang itapon ang bawat timbang na nagdudulot sa atin na madapa sa landas. So ang pagsisisi po ay nangangahulugang ng isang pagbabago ng isip. So ang pagsisisi, magbago ang iyong isip na humahantong sa isang pagbabago ng direksyon. Sabi ang ganun, no, ng isang mananampalataya, no, matagal na panahon na sabi ang ganun. Ang pagsisisi ang tanging pintuang daan kung saan natanggap ang ebanghelyo. Ang dakilang mga ngaral ng Britanya ay sabi niya, ang kasalanan at impyerno ay mag-asawang tunay, maliban kung ipahayag natin ang diborsyo sa kasalanan sa pamagitan ng pagsisisi. So dapat umiwalay daw tayo, no? Umiwalay tayo sa ating mga kasalanan. So ang Diyos ay hindi gumagawa ng pagpapatawad sa isang kasalanan na hindi handang talikuran ng tao ang kanyang mga kasalanan. So ang pagkakatulad ng paghinga, no, yung na sinasabing excuse me, ang paghinga ay kinakailangan sa buhay tulad ng paglanghap upang tanggapin si Kristo. So kinakailangan na tanggihan natin ang anumang taliwas kay Kristo. So ang pagsisisi po ay naguhukay ng mga ugat na mga bagay na humahawak sa atin sa ating mga kasalanan. So kailangan magkaroon ng pagsisisi na sinamahan ng isang matinding pagkamuhi sa mga bagay na nagdudulot ng mapait na lason sa ating espiritu at iniisip na buhay. So sabi ng isang manananim ng mga gulay, dati meron akong isang maliit na hardin kung saan nagtanim ako ng mga gulay, strawberry, kamatis at iba pa. Ngunit sa paglaon, tumagal ang panahon, ay nalaman ko na hindi ito sapat upang maputol ang mga damo. Kailangan ko ring hilahin ang mga ugat. So kung hindi man ang aking hardin ay makakagawa pa rin ng mga damo, hindi sapat upang mahila ang mga halaman ng kasalanan. Kailangan nating hilahin din ang mga ugat. So wag lang natin putulin, no? So ang pag-uusong, ito ay kung ano ang ginagawa ng pagsisisi. So yung damo, no, hindi mo lamang siya puputulin, kailangan pati ugat, no, upang hindi siya makapaminsala sa mga pananim nga, sabi nga ng isang manananim, no. At ganun din sa atin ang kasalanan, no. Hindi lang natin siya puputulin, kundi dapat tatanggalin natin yung ugat ng kasalanan sa atin. Yun po tinatawag na pagsisisi, pagbabago ng isip at pagbabago ng direksyon sa direksyon ng ating Panginoon. So tiyaking walang lalaki o babae o ang kanong tribo sa gitna ninyo ngayon. Sabi nga ganun sa aklat po ito ng Deuteronomio, kabanatang 29, talatang 18. No, na tumalikod sa Panginoon na ating Diyos upang pumunta at sumamba sa mga Diyos ng mga bansa. Tiyakin walang ugat, sabi nga ganun, sa iyo na gumagawa ng tulad ng mapait na lason. So ang ating kaaway, si Satanas, ay naghahangad na hawakan tayo sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng isang mahinang uri, no, ng relihiyon na walang pagbabago sa buhay. Kung saan hindi na kailangan ng pagsisisi, sabi ganun, at sa mga dating ugali at kasalanan na pinabayan. Isang uri ng relihiyon kung saan tayo ay pinagsama pa rin sa kasalanan. So sa Ebanghelyo ni Lucas, sinabi ni Juan na Tagabautismo na mayroong isang bunga ng pagsisisi na hinihiling ng Diyos. Sabi po sa aklat po ng hanapin ko lamang po, no? Sa aklat ng Lucas, kabanatang 3, talatang 7 hanggang 24. Balikan ko po yun at basahin po natin yun, no? 1:3, 17 hanggang 17 hanggang Lucas, kabanatang 3, talatang 7 hanggang 24. Sorry po dyan, no? So sabing ganon sa talatang 7, sinabi ni Juan sa mga karamihan na nagsisilabas upang siya ay mabautismo, ikaw na mga anak na mga ahas, sabi niya sa mga tao, sino ang nagbantay sa iyo upang tumakas ka sa darating na puot? Talatang 8, gumawa ng prutas na naaayon sa pagsisisi at huwag magsimulang sabihin sa iyong sarili, meron kaming Abraham bilang ama namin, sabi ng mga Israelita,
kay Juan na taga-bautismo, sapagkat sinasabi ko sa iyo, sabi ni Juan na taga-bautismo sa mga Israelita, na sa mga batong ito, sabi ganoon, ang Diyos ay maaring magbangon ng mga anak para kay Abraham. Ang palakol ay nasa ugat na ng mga puno. Ano ang dapat natin gawin pagkatapos? Tanong ng karamihan. Sumagot si Juan, ang lalaking mayroong 2 tunika ay dapat magbahagi sa kanya na wala. At ang may pagkain ay dapat gawin ang gayon. Kung may pagkain ka at kaya mo magbigay, bigay mo. Sa talatang 12, sa verse 2, sabi, dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Guro, sabi gano'n. Tinanong nila, ano ang dapat namin gawin? Sabi na, nagtanong yung mga maniningil ng buwis, no? Tax collector. Sabi, ang sagot ni Juan na taga-bautismo sa talatang 3, sabi gano'n, huwag mangolekta ng higit sa hinihiling sa iyo. Huwag mangolekta ng higit sa hinihiling sa iyo. Sinabi niya sa kanila. Tinanong siya ng ilang kawal. At ano ang dapat namin gawin? Sumagot siya. Sumagot si Juan taga-bautismo. Sabi gano'n, huwag manghimok ng pera at huwag mag-akusa ng maling mga tao. Maging kontento ka sa iyong suweldo. So marahil, no, ang isang bagay na nagawa mo ay nakasakit sa iba pa. Kung gayon, marahil kailangan mong puntahan ng isa na nasaktan mo at humingi ka ng kapatawaran. Maaari mo rin kailanganin magbayad ng kabayaran. Isang kwento, no, ng mangingisdang Kristiyano. Sabi po sa kwento, naalala ko bilang isang batang Kristiyano na hindi nakakuha ng kapayapaan sa loob ng aking puso matapos na hindi ko sinadyang nahila, no, ng aking mga lambat, ang mga lambat ng ibang mangingisda na naayon sa isang partikular na lugar. Ngayon ko lang napagtanto na napinsala ko sila nang sumikat ang araw. Akala ko meron akong lehitimong dahilan dahil sa pangingisda ko sa gabi at hindi ko makita ang mga nagmamarka sa posisyon ng kanyang mga lambat. Ang Diyos ay may iba pang mga idea. Sabi niya, hindi ako nakakuha ng kapayapaan hanggang sa pumunta ako sa bayan na may-ari ng mga lambat at binayaran ko siya ng malaking halaga para sa nawalang mga lambat. So, ang tunay na pagsisisi po ay nakakaapekto sa iyong ginagawa. So, ang iyong buhay ay magsisimulang magbago habang inilalagay ng Espiritu ng Diyos ang kanyang daliri sa mga lugar ng iyong buhay na nais niyang iwasto. So, ang payo ko sa iyo, kaibigan, tanungin ng Diyos kung aling mga bahagi ng iyong buhay ang nais niya na itama mo at lumika ka ng isang diskarte o ugali na magdadala sa lugar na sa iyo na iyon sa ilalim ng kontrol ni Kristo. Basahin natin ang aklat ni Juan, kabanatang 1, talatang 29 hanggang 34. Sumunod na araw ay nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito ang sinabi ko, isang taong darating na susunod sa akin ay lumampasan sa akin. Siya ay nauna sa akin. Hindi ko siya nakilala. Ngunit ang dahilan kung bakit naparito ako na nagbabautismo sa tubig upang siya ay maipakita sa Israel. 32, nagpatotoo si Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumababa mula sa langit na parang isang kalapati at nanatili sa kanya. Talatang 33, hindi ko siya makilala. Kung hindi sinabi sa kanya na nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, sabi niya, ang taong pinatawanan mo, tingnan mo, ang Espiritu na bumababa at mananatili ay siyang magbabautismo sa banal na Espiritu. So nakita ko at pinatotohanan ko na ito ang anak ng Diyos. So ang patotoo ni Juan na taga-bautismo ay si Jesus ay ang Mesayas. Nasaksihan niya ang banal na Espiritu na bumababa mula sa langit at nanatili kay Jesus. Sinabi sa kanya ng Ama na kapag nakita niya ang Espiritu na bumababa sa isang tao at mananatili yun sa kanya, siya na ang isa, no? The one, sabi ng gano'n. He is the Messiah. Siya ang Messiah. So nasa isang tuyong lugar na disyerto ka ba sa iyong spiritual na paglalakad sa ngayon? Ibahagi ang iyong kasalukuyang karanasan at manalangin para sa bawat isa. Manalangin para sa mga taong lalo na nakakadama na sila nasa isang disyerto na lugar at kailangan pakinggan ang Diyos para isang bagay na kanilang nararanasan. Kung ang Diyos ay nakipag-usap sa iyo tungkol sa isang lugar sa iyong buhay na sa palagay mo ay nakaugat pa rin sa kasalanan, ikaw ay magsisi.
tumalikod mula sa iyong kasalanan at tumingi ka ng tulong sa Diyos. Amen. At yan po nagtatapos ang ating pag-aaral po ng salita ng Diyos mula po sa tungkol po sa buhay ni Juan na taga-bautismo na pinadala ng Diyos, ginamit upang ihanda ang daraanan ng ating Panginoong Yesus. Siya muna ang unang nangaral ng pagsisisi sa mga kasalanan at magpabautismo sa tubig. Pero sabi niya ganun, pero yung darating, na darating, nakasunod ko, sabi niya ganun, siya ang isa, He is the one, sabi niya ganun, na pinadala ng Ama na magliligtas sa atin. Ang tawag sa Kanya ay Kordero ng Diyos. Siya ang Mesayas. Sa mga kaibigan, mga ngayon ay nanonood ng pagtuturong ito. Ibigay mo ang iyong buhay kay Kristo. Paano mo ibibigay ang iyong buhay kay Kristo? Magsisi ka ng iyong mga kasalanan. At tiyak na ikaw patatawarin ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. At tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tayo po ay manalangin po sa pagtatapos po ng dalawang bahagi o parte po ng pag-aaral tungkol po sa buhay po ni Juan na taga-bautismo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa halimbawa po ng buhay ni Juan na taga-bautismo na siya ay iyong ginamit at siya naman, Panginoon, ay nagpagamit sa iyo para ihanda ang daraanan ng aming Panginoong Jesucristo upang siya ang magbabautismo sa amin sa banal na Espiritu. Lord, sa araw nito, sa aming mga napakinggan salita, narinig ng mga salita, magkaroon po ito ng bunga sa aming mga puso. At tulungan mo po kami na malaman po namin ang aming mga dapat na pagsisihan sa buhay na ito at hingi po namin ng tawad sa iyo at tanggapin ka namin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas po namin. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay dumudulog sa iyo. Patuloy, Panginoon, na nalangin na ipaintulot niyo na po, Panginoon, na mawala na po ang coronavirus o ang COVID-19 sa aming bansa at dinadalain ko ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa iyong mga nilikha, Panginoon, na narito ngayon, na nanonood at nakinig ng pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, ingatan niyo po sila kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Dito po, laban po, Lord, sa COVID-19, Panginoon. Palakasin mo ang aming mga kalusugan, aming mga resistensya, at patuloy kami, Panginoon, na makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Purihin ka, Panginoon, luwalatiin ang iyong dakilang pangalan at ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. So God bless you po. Kita po ulit tayo sa susunod na Huwebes at idalangin din natin na sana nga magkaroon na tayo ng physical na pagkikita sa mga susunod na araw. So, manalangin lamang po tayo na itulot ng Panginoon na matapos na po ang pandemic na ito. So, muli po, God bless you all. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo.